Ayan. Alright, good morning po sa bawat isa. Ayan, good morning. We are so thankful to the Lord dahil tayo po ay pinagaling ng ating Panginoon. Last week is talagang hirap ako magsalita. Ayan, at hindi ako gaano makatawa dahil pag tumatawa ako, ay sumasabay din po yung ubo ko po. Kaya ngayon ay tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon because tayo po ay pinagaling ng ating Panginoon and now ay nandito po ngayon sa inyong harapan. Tayo ngayon po ay magbabahagi ng salita din ng ating Panginoon. And last month, we are talking about yung 3 C's, di ba? About togetherness. Because etong year na ito po yung pag-aaralan natin, yung togetherness. Because we do believe that the church and every believers ay hindi po nag-iisa. Di ba? Kailangan po may mga kasama. That's why the Lord give us a family. The church. Right? The church. We are part of the body of Christ. Not just one. Every function, every role po natin, magkakasama siya. Right? And I hope and I pray sa bawat isa po sa atin that pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, lalo na sa ating theme po na ito na togetherness, I hope and I pray that we appreciate what the design ng mga believers. Na-appreciate at nawa ay tayo ay nagpa-functions as well as what? As the family of Christ, as the body of Christ. Di ba? As the body of Christ. Last time, last time ay tayo po ay nanguna po doon sa about, kumbaga, we are confident, di ba? Together in Christ. Confident together in Christ. And then si Pastor Elijah ay nag-share din naman po na about, kumbaga, clothed together in Christ, na yung dinidiin doon, na yung parang, kumbaga, dapat isuot natin. Yung character ng Panginoon, isuot natin, yung gustong ipagawa ng ating Panginoon. At yung old self natin, ay tanggalin na natin. Tayo ay niligtas ng Panginoon, tayo ay nilinis ng ating Panginoon, tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. Di ba? And then, yung last na preaching niya is what? Coming together. Right? Na doon sa coming together, the purpose of that is what? Kumbaga, may strengthen natin yung bawat isa. Biro mo doon sa Hebrews na yun, the context of that Hebrews is they're under persecution. And then, hindi nila neglect yung what? Gatherings. Fellowshipping with one another. Because yun yung isa sa mga tool kung bakit ang Christianity hindi natunaw. Because binigyan nila ng halaga yung sama-sama na pagsamba, sama-samang panalangin, sama-sama nag-aaral ng salita ng Panginoon. And this month, this is a February, the love month. Right? The love month. At patuloy pa rin natin na pag-aaralan at i-inline po yung theme natin na togetherness. Na makikita po natin sa salita ng ating Panginoon in 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Okay, kung meron po kayong mga Bibles, kung meron kayong mga Bibles, please open it at basahin po natin ito. In 1 John 4, 7 to 12. Ayan, 7 to 12. The Bible says here, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God.
Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us, and He sent His Son to be propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. But before po tayo na pag-aralan po natin ito, ay tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat Panginoon sa oras na ito. We are so thankful, O Lord, for this day. We are so thankful, O Lord, for this privilege that na kami po ay inyong ginather. Na kami po ay sama-sama na nalalangin sa inyo, sama-sama na kami po ay umaawit ng papuri sa inyo, at sama-sama rin na pinag-aaralan po ang inyong salita. We pray, Lord, na kayo po ang manguna po sa amin. We pray, O Lord, ang inyong banal na Espiritu ang manguna, ang mamagitan sa amin po, lalo na sa inyong lingkod. Gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento. Gamitin niyo po ako bilang inyong boses, Panginoon, upang may bahagi ang inyong salita at ang aming mga matututunan ay nawa may apply po namin ito sa pang-araw-araw na buhay bilang kaming inyong mga anak, Panginoon. And we pray, Lord, na kayo rin po ang manguna rin po sa church na ito, Panginoon. Na kayo rin po ang gumabay, kayo rin po ang magpalakas, kayo rin po ang magproteksyon sa bawat isa po sa amin. At lahat ng ito ay binabalik po namin sa iyo at pinagkakatiwala po namin sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Beloved church, when we talk about love, when we talk about togetherness, naitanong ba natin sa sarili natin una, gaano ba kalalim yung word ng togetherness? Kung bakit nga ba tayo ay, kumbaga, still holding together at nagsasama-sama tayo bilang isang mga mananampalataya. Some say it's because we treat each other as what? A family. Diba? Just like sinasabi natin is like kumbaga yung blood. Kaya ang mga pamilya ay nagsasama-sama is because of the blood. Their blood. Ganon din naman kung bakit nagsasama-sama rin po ang ibang mga tao is because meron silang same interests. Kung bakit din nagsasama-sama ang mga tao is because, is what? Meron silang same goals. But you know, the church is different. We are not together because we are naturally compatible. Tama? May iba-iba tayong mga behavior, may iba-iba tayong mga, kumbaga, pinanghawakan ng mga prinsipyo, may iba-iba rin tayo ng mga, kumbaga, ito ako eh. And most of the times, is minsan, nagkakaroon tayo ng ano po, ng katanungan.
minsan sa buhay din natin, nagtatanong din po tayo, are we truly belong sa bawat isa? But you know, sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, lalo na sa passage na ito, kung bakit tayo nagsasama-sama, even meron tayo mga iba-ibang mga pinanghawakan, may iba-iba tayong mga perspective, may iba-iba tayong mga prinsipyo, may iba-iba tayong pag-uugali, is because meron nagmahal sa atin. Amen? Meron nagmahal sa atin. Kaya dito po, sinasabi ni John dito, nabasa po natin dito, na sinabi niya po dito in this verses, in this passage na ito, yung verse 7 is beloved. Di ba? Na makikita po natin diyan, di ba? No, makikita po natin diyan yung beloved, na sinasabi dito ni John sa atin, is what? Kumbaga yung affection niya sa kanyang kapwa mga mananampalataya. Hindi dahil mahal niya ang kanyang mga mananampalataya, hindi lamang yun, kundi yung Diyos na nagmamahal sa kanila. Di ba? Yung Diyos na nagmamahal po sa kanila. Kaya, ang title natin sa umagang ito, Love by God, Bound Together. Di ba? Love by God, bound together. Na dito po natin mapag-aaralan sa passage po na ito. Kasi yung context po, yung background po ng 1 John, kung bakit po ito naisulat, kung bakit paulit-ulit niyang dinidiin yung patungkol sa love. At yung background po nito is yung church is what? They are divided. The church is merong nagre-reign, merong mga, kumbaga lumalabas na mga false teaching. At nagkakaroon ng kalituhan. Bakit ito yung gustong idiin ni Paul? Na paulit-ulit niya sinasabi dito sa 1 John na ito, yung about love. Bakit nga ba na sinasabi niya sa panahon nila na meron nagre-reign, na meron mga nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng mga kalituhan, at nagkakaroon ng mga maling mga katuruan at maling mga prinsipyo na minsan ito ay ginagamit ng ating kalaban. Kaya ang tawag natin, this is a Satan lies. Nakakala natin tama, pero ito pala ay ginagamit ng ating kalaban para tayo ay hindi lumago, para tayo ay ma-isolate yung sarili natin, para tayo ay mas lalo pang mag-build ng wall sa bawat isa. At hindi mag-build up ng relationship, kundi mag-break up ng relationship. Na makikita po natin yung background po dito na kumbaga merong mga false teaching, false teachers na nagsasabi that they are higher than them. Alam niyo po yung Gnostic view? Di ba? Na sinasabi nila that they are more knowledgeable, they are more, iba yung knowledge nila sa iba. And because of that, the church, etong papanoon nila ay nagsasuffer is because of this. They are teaching the Word of God. They are thinking of themselves that they are knowledgeable of the Word of God and they are higher than them.
Kaya tuloy, madali silang kiniklaim nila yung sarili nila. Madali silang mag-judge sa kapwa nila. Madali silang magsabing mali yan. Madali silang magsabi na nangyayari na ginajudge at nakukondem ang bawat isa. At hindi na-exercise yung character ng Diyos at hindi na-exercise yung about yung pag-ibig. Kaya nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng mataasan, nagkakaroon ng kumbaga, nagbabatuhan sa bawat isa. That's why Apostle John, teach us, beloved, na yung unang pinapakita dito ni John is not doon sa command about the love. Ang pinapakita dito ni John is about yung identity natin, why we are here. We are beloved. Tayo ay minahal ng Diyos. Na tayo po ay minahal ng Diyos. Na yung fellowship was broken, the pride replaced humility, its spiritual claims replaced its spiritual character. Kaya nagkakagulo, kaya nagkakaroon ng kalituhan sa panahon nila. But John, love is not just a command. It is a task. Na pinapakita dito kung tama ba talaga ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kung tama ba talaga ang pagkakilala natin sa Diyos. Kung yung fellowship ba is what? Is healthy? Kaya si John, ine-emphasize niya yung patungkol po sa love. Because yung fruit without love is incomplete. Tama po ba? Di ba? Kung yung katotohanan ay walang pag-ibig, ay hindi kompleto. Kung yung doctrine na pinanghahawakan natin ay walang pag-ibig, walang kwenta. Dito lang po tayo, lagi. Kalaman, pero hindi natin na-apply sa buhay natin at hindi natin na ipapakita yung pagmamahal ng Diyos, yung pagligtas ng Diyos, yung pagtuturo ng Diyos sa atin at yung pagmamahal ng Diyos sa atin na nagre-reflect sana sa iba. Na napakaganda na pag-aralan ng salita ng Panginoon, napakasaya, malinamnam ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. But the question is that, kilala mo ba talaga ang Diyos? Kilala mo ba ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo? At nagre-reflect ba ito sa buhay mo?
Kaya meron tayong tatlo na mapag-aaralan. Meron tayong tatlo na mapag-aaralan na ito po yung binibigyang diin ni Apostle John na yung patungkol po sa pagmamahal is not about para ma-obtain yung pagmamahal, is about God Himself. Una, na makikita po natin, love originates in God. Sabi po in verse 7 to 8 says, "Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God, knows God. Anyone who does not love does not know God. Because, what is that? God is love." Una na makikita po natin dito na saan nanggaling yung pagmamahal. Na sinabi niya dito ni Apostle John dito, "Beloved, let us love one another." Bakit gusto niya na, kumbaga, hindi, yung una, pinakita niya yung identity natin. Tayo magkakapatid ay what? Yung identity natin na tayo ay minahal ng Diyos. Tama po ba? Mahal po ba tayo ng Diyos? Mukhang hindi yata Mahal po ba tayo ng Diyos? Mukhang nagdududa pa. Mahal po ba tayo ng Diyos? Ay, hindi proud. Mahal po ba tayo ng Diyos? Amen. Na sinasabi po dito na nanggaling yung pagmamahal kung bakit si John, ini-encourage niya ang bawat mananampalataya na mahalin ang kapwa. It's because ang pagmamahal na ito ay galing sa Diyos. Wala na pong iba. Kaya sabi niya nga po doon, "For love is from God." Napakalinaw eh. Yung source ng pag-ibig, walang iba kundi sa ating Diyos. Na yung pagmamahal, yung pag-ibig is not about na tayo ay, kumbaga, dahil tayo ay gumagawa ng mabuti, ito ay pag-ibig. Hindi po lamang doon. Hindi dahil sa culture, hindi dahil sa tradition, hindi dahil sa personality na sinasabi nila is about our temperament. Di ba? Pag may mga nag-aaral ng mga di ba? Born ako na mabait eh. Yung personality ko talaga, maunawain ako eh. Yung character ka talaga, napaka, hindi po. Ang pagmamahal ay hindi nanggaling sa atin, hindi dahil sa effort natin, hindi dahil sa character natin. Ang pagmamahal na pina-experience ng ating Panginoon, na binigay sa atin ng Panginoon, ito ay nanggagaling sa Kanya at itong pagmamahal na ito ay resulta ng kaligtasan natin. Ay resulta ng kaligtasan natin. Na sa Diyos nanggaling yung source, sa Kanya nagsimula yung pagmamahal, yung pag-ibig, at sa Diyos din po yung standard ng pag-ibig. At siya rin po yung nagsustain ng pag-ibig. At yung pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago.
at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga, sabi nga po dito, and whoever loves has been born of God and knows God. Na tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay pinatawad niya, tayo ay binago niya, tayo ay bagong nilalang na. At doon sa bagong nilalang na ito, sa pagiging newborn natin, kasama na po itong pagmamahal. Tama po ba? At kung hindi natin na-apply ito, sabi niya nga po, anyone does not love, does not know God. Brothers and sisters in the Lord, do we truly know? Do we truly know God? If yes, do we forgive? If yes, do we love our brethren? Do we love our neighbor? Do we love our enemy? Do we experience yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Kaya nga dito po sa John neto, yung background po neto, why pilit at ito yung tinuturo ni Apostle John sa mga mananampalataya sa mga panahon niya about love is because most of them they are judging each other. And the church is suffering. And the church ay nagsasuffer. But if we know God and if we experience the love of God, malawak yung pag-unawa natin. Malawak yung pag-unawa, malawak yung pagmamahal natin dahil ang pagmamahal na ito hindi sa atin, kundi sa Diyos. Kaya sabi niya dyan, hindi lamang about, and whoever love has been born of God and knows God, and anyone does not love, does not know God, because God is love. Nature ng Diyos ang pag-ibig. Kaya sa Kanya yung standard Sa Kanya yung source. Sa Kanya yung meaning, kung ano ang tunay ng meaning ng pag-ibig. Because He is God. And God is love.
God is love. If we are truly born of God, if we are truly knows God, yung pagmamahal ng Diyos, hindi natin maitatago. Ang pagmamahal ng Diyos ay nawa ay nakikita sa atin. Ay nakikita sa atin. Ang pagmamahal na ito, love is not the root of salvation. It is the fruit of salvation. If there is no love, there is no evidence of new life. No perfect love. Wala naman talagang perfect kung sa atin manggagaling eh. Pero yung totoong love, na sa Diyos nang galing, at yung definition ng Diyos ng pag-ibig ay pinapakita natin at ina-apply natin, the church will still go on. Sa mga tao, ang patungkol sa love is that if loves when appreciated. Tama? It withdraws when nasaktan. It breaks when offended. Kaya, pag sa perspective ng pagmamahal ng tao, perspective at prinsipyo ng tao, fragile siya. Kasi nandyan lang yung pagmamahal pag ikaw ay na-appreciate eh. Natutuwa ang bawat isa pag na-appreciate yung sarili. Pero, pag nasaktan, aalis. Pag na-offend, nagkakaroon ng bitterness. Pero pag sa pagmamahal ng Diyos, pag pinapakita natin at alam natin, kilala natin ang pagmamahal ng Diyos, alam natin ang Diyos natin, na ang Diyos ng pag-ibig, it remains. Kahit akala natin sa sarili natin nang lalamig tayo, pero nananatili. It forgives. Kahit na ikaw ay sinaktan, nagpapatawad tayo. It stays. Kahit napakadali na talagang umalis, gustong-gusto na natin umalis, nandirito pa rin tayo. It's because of God. It's because of the love of God.
Kaya togetherness grows when love flows from God, not from ourselves. Kaya principle, love does not begin with us. Reaching for God, it begins with God revealing who He is. Hindi po sa atin. Nanggaling ang pagmamahal. Ito ay nanggaling at nagsimula mismo sa Diyos. At ang Diyos na ito, pinapakita niya kung sino siya. At siya ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Now, if we love truly comes from God and not from human effort, the next question is obvious. How did God show this love to us? God's love is revealed in Christ. Sabi nga po in verses 9 to 10, and this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only God into the world, so that we might live through Him. And this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Diba? Nakita na natin na yung source ng pag-ibig at kung ano ang pag-ibig is from God, at ang Diyos ay ang pag-ibig. Paano niya ito pinakita? Pinakita niya ito kanino? Sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Sa ating Panginoong Heso Kristo. Na dito po pinapakita ni John sa atin na yung source ng pag-ibig at ngayon dinidisplay niya ngayon kung ano ang pag-ibig. Hindi po ang pag-ibig ay sinasabi ng ating Diyos na sinisigaw niya, mahal ko kayo! Hindi rin po siya isang salita. Kundi ginawa niya ito. Pinakita niya kung ano ang pag-ibig. Kaya nga ang ating Diyos, He sent His Son into in this world. Kaya yung pag-ibig, love stepped into history. Love took on flesh. Love walked among sinners. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo. Love is not an idea. It is a person. Love is not a concept. It is Christ. Kaya ang Christianity is not built on philosophy or moral advice, but on incarnation, God entering human reality. If you want to know what love looks like, look at Jesus. Amen? Look at Jesus. Kaya sabi niya po dyan, kung itutuloy po natin, di ba? In this, the love of God was made manifest among us, that He sent His only Son into the world so that He might live through Him.
in this love, not that we have loved God, but that He loved us. Na yung pagmamahal ng Diyos, kumbaga dito si John, tinanggal niya yung pagmamalaki ng mga tao. Tama? Na sinasabi nila, napakabait nila, sinasabi nila na marami silang mga ginawa, sinasabi nila, napaka-knowledgeable nila, sinasabi nila na na itong mga tao na ito ay mas marami pang nagawang mga kasalanan kaysa sa akin. Na ako, wala akong mga nagawang kasalanan, pero sila makasalanan! Pero John, challenge niya yung mga mananampalataya. Na sinabi niya dito, not that we have loved God, but that He loved us. Hindi ito sa effort natin kung bakit tayo minamahal ng ating Panginoon. Hindi dahil sa mga ginagawa natin kung bakit tayo minamahal ng Panginoon. Hindi dahil karapat-dapat tayo, bakit tayo mamahalin ng Panginoon. Una pa lang sa lahat. Minahal tayo ng Panginoon dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung unang nagmahal sa atin. Hindi dahil nagrepent ka, tsaka ka mamahalin ng Panginoon. Minahal ka na ng Panginoon. Hindi dahil nag-improve ka, tsaka ka lang mamahalin ng Panginoon. Minahal ka na ng Panginoon. O di dahil ikaw ay karapat-dapat? Hindi po. God's love moved first. Siya yung nag-initiate. Siya yung unang nagmahal. We did not climb up to God. God came down for us. Christ did not die for lovable people. He died for a sinner. Rebel. Enemy. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon, hindi po siya in-earn. Hindi po siya dinideserve. Ang pagmamahal ng Panginoon, binigay niya. At ang pagmamahal ng Panginoon, na makikita po natin dyan, He sent His Son to be propitiation for our sins. Na yung pagmamahal ng Panginoon, hindi niya in-ignore yung kasalanan. Yung pagmamahal ng Panginoon, hindi niya ini-excuse yung kasalanan. Kundi ang pagmamahal ng Panginoon, kino-confronts niya, kinikeris niya yung kasalanan. Di ba? Na dito, alam ng Panginoon na tayo ay makasalanan. Alam ng Panginoon na tayo ay walang karapatan na mahalin ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon na wala tayong kakayahan na iligtas ang sarili natin. And because of that, Christ died for us. And because of that, He died on that cross. For us. Kaya ang church, hindi po yan sa mga righteous.
ang kaligtasan ay para sa mga guilty ones. Kaya ang church ay para sa lahat. Ang church ay bukas sa lahat. Dahil ang Diyos na kinikilala natin ay Diyos ng pag-ibig. Dahil ang Diyos na kinikilala natin na nagkatawang tao, namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin yung ating mga kasalanan. Kung hindi sentro ang pag-ibig ng Diyos, kung hindi sentro ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po tayo magtatagal. Hindi rin tayo magbabago. Kaya, God revealed true love through Christ's sacrifice. Loving sinners first, fully, freely, and forever at that cross. Na yung pagmamahal ng Diyos, pinakita niya sa pag-alay ng ating Panginoong Hesukristo. Minahal niya ang makasalanan una. Pinalaya niya ang mga makasalanan. At ito'y walang hanggan. Ang pag-ibig na hindi nagbabago. Ang laging pinapaalala sa atin, ang Diyos na nagmahal, ang Diyos na namatay para sa atin. Na tumubos ng ating mga kasalanan. Now, if God has loved us this deeply, sending His Son, paying for our sins, and giving us life, then one final question remains. Where is this love meant to be seen today? Yung pagmamahal ng Diyos, God's love reaches its fullness when it is lived out among His people. Kaya sabi nga po, sa pangatlo, God's love is perfected among us. Diba? Nakita natin kung saan source yung pag-ibig at pinakita dito ni John kung sino ang pag-ibig. And then, pinakita rin ni John, tinuro sa atin ni John, kung paano niya pinakita yung pag-ibig sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And now, saan? Na sinasabi dito, in verses 11 to 12, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Nandito po, na pinapakita dito dahil sa panahon na yon,
Hindi na nila nakita ang Diyos. Paano nila maipakita ang tunay na pag-ibig, ang Diyos ng pag-ibig, ang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa buhay nila, kung mismo sa buhay nila, hindi nila maipakita? Kaya nga po, sabi nga po dito, Beloved, if God so loved us, sabi ni John dito is what? Ito sinasabi niya, this is a serious matter. We also ought to love one another. When we say ought, this is a serious matter. This is a command of ni John dito. Kung talagang kilala mo ang Diyos, kung talagang ang Diyos mo, ang Diyos ng pag-ibig, kung talagang na-experience mo yung kaligtasan ng ginawa ng ating Panginoon Kristo, you should, you ought, you must, you commit to love one another. Amen? Hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa ating mga kaibigan, hindi lamang sa ating mga kaibigan sa ating church, kundi saan? Kanino? Sa mga kalaban natin. Sa mga umaaway sa atin. Sa mga nagko-condemn sa atin. Sa mga nagper-persecute sa atin. Sa mga nagja-judge sa atin. We do not treat them as our real enemy. We treat them that they are also our beloved. Because God loves them also. Because God forgave them also. Because God saved them also. Saan na maipapakita yung pagmamahal ng Diyos? Saan maipapakita na tunay ang pagmamahal ng Diyos? Ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay pag-ibig, ang ating Panginoon na nagkatawang tao at tinubos yung ating mga kasalanan? Saan maipapakita? Sa kanyang mga mananampalataya. Sinabi diyan, no one has ever seen God. Hindi nila nakita ang Diyos. Pero because of the life ng mga mananampalataya, it's because of the life ng mga taong sumusunod, ng mga tao na binago ng Panginoon. If we love one another, God abides in us. Na makikita nawa, totoo talaga ang Diyos natin. Totoo talaga na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Totoo talaga na ang ating Panginoon Kristo ang nagligtas sa atin at nagtubos ng mga ating mga kasalanan, na nagbabago sa atin at ginagamit tayo. Kung ang buhay natin ay nakikitang totoo ang Diyos na sinasampalatayaan natin. Ang buhay natin, our testimony, our life reflect
kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabi niya dyan, if we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Ano ibig sabihin ng perfected? Is this perfected that you are perfect? Dito sinasabi ni John, yung perfect dito, it does not mean about flawless behavior. It does not mean about perfect relationship. It's not mean that you are sinless church or sinless believer. It means love has reached its intended goal. God's love enter us by grace, flows through us by obedience, and it's completed because Christ died for us. It is finished. Amen? It is finished. Kasi hindi natin kaya sa journey natin na pagsunod at pagkakilala sa Panginoon, walang sino man ang makakapagsunod ng perfect. Kaya nga yung mga last mga series natin about follow me is pinakita doon ng ating Panginoon Kristo na even Peter himself, hindi siya nakasunod ng tama sa Panginoon. But Christ knows na itong mga bagay na ito sa journey natin na pagsunod sa ating Panginoon na hindi perfect at siya yung pupuno. Siya yung magre-restore, siya yung magre-reconcile, siya yung magre-recommit ulit sa atin na ikaw ay muling susunod sa Kanya. Kung nagsasabi kayo, pag mayroong nagsasabi na perfect sila, na yung pagsunod nila ay tama at perfect sila sa ating Panginoon, nakakatakot po yan. Na sinasabi nila sa sarili nila that they're qualified, nakakatakot po yan. Dahil walang sino man ang qualified na maglingkod sa Diyos. Ang Diyos lamang nagka-qualify dahil mismo sa ginawa niya sa atin. Where love is practiced, God is present. Not perfectly, but powerfully. Kaya, vertical love received from God. Produce horizontal love shared with others. Right? The love of God na receive natin. And then it will reflect yung pagmamahal ng Diyos sa iba. Tama po ba? Dahil nalaman natin ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na ito na minahal tayo ng una, at pinakita niya ito sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin yung ating mga kasalanan, that our all sins are been
paid. Ikaw, may pakita ito. Yung pagmamahal ng Diyos kung sino siya at yung kaligtasan na binigay niya para sa atin. May pakitang totoo na merong Diyos, totoong may Kristo, totoong niligtas ng Diyos. Amen? Totoong niligtas ng Diyos. When love flows from God through Christ and among His people, the church becomes more than a gathering. It becomes a testimony. It becomes a family church. Right? A family church. We treat ang bawat isa na magkakapatid. Na magkakapatid. Kaya itong journey na ito, na ating napag-aralan, this is a complete journey of love. God is love. God loved us first and revealed His love through Jesus Christ, who died on that cross. And God give us, use us na maging object niya to reflect who God is, to reflect what the Lord Jesus Christ done in our lives, that our God is true, that Christ is true. Amen? That Christ is true. This means the church is not held together by sameness, but by the shared grace, not by perfection, but by forgiving people, learning to love. When we receive love vertically from God, we are empowered to share love horizontally with others. So church, let us not only believe in God's love, let us become the place where God's love is seen. Love by God, revealed in Christ, perfected among us, and bound together in love. Kaya nga yung title natin, di ba? By the love of God, bound together. We are together because God loved us. Save us through Christ and bind us by love. Amen? Amen po ba? That I hope and I pray sa journey natin as a church, as a family church, the journey of this church, the journey of us, let us join together. Let us grow together. Let us know more together. Let us serve more together. Let us pray together. And let us use
by God together as a church, as a family. Kasi yan naman talagang disenyo ng isang simbahan. Ang lahat ay sumusunod, ang lahat ay kumikilala, ang lahat ay nagpapagamit sa Panginoon, just like the book of Acts, why they are so very prosperous, why are they so very successful church is because they know who God is. They know ano yung rule nila as a family, as the body of Christ. That I hope and I pray that our journey habang inihintay natin ang ating Panginoon dito pa lang sa mundong ito na ipapakita na natin kung sino siya. Dito pa lang sa mundong ito, pinapakita na natin that God is true, that Christ is true, that we are the children, the adopted children of God. That I hope and I pray ay ma-practice talaga natin yung tunay na meaning ng pag-ibig. Amen? Ang tunay ng pag-ibig ng meaning ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Let's pray, Father, salamat po muli sa oras na ito. And we are so thankful for this time. And we are so thankful sa inyong salita na pinakita niyo po kung sino kayo sa buhay namin. Pinakita niyo po kung ano yung tunay ng pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin yung aming mga kasalanan at manumbalik kami ang aming relasyon po namin sa inyo, Panginoon. Hindi siya perfect, but because of your grace and your love upon us, ay nagpapatuloy kami, Panginoon. And we pray, O Lord, that ang buhay namin ay gamitin nyo upang may pakita kung sino kayo. May pakita na kayo ang Diyos ng pag-ibig. Na kayong Diyos ang una nagmahal sa amin, Panginoon. At wala kaming ipagmamayabang. Dahil ikaw lamang ang unang nagmahal. Ikaw lamang ang nagbigay ng kaparaanan paano kami manumbalik muli sa inyo. At ikaw lamang ang nagligtas sa amin. Kahit kami pa ay makasalanang tao, Panginoon. And we pray, Lord, na patuloy niyo po kaming palakasin, patuloy kaming ninyong turuan, at patuloy niyo po kaming gabayan at gamitin na naaayon sa inyong kalooban. And I pray for this church. I pray po sa bawat isa po sa amin. Na hindi kami nag-iisa dahil kami po ay
Dahil kasama niyo po kami, sinasamahan niyo po kami. Hindi rin kami nag-iisa dahil meron kaming pamilya na nandyan, handang magpalakas, handang umagapay, handang manalangin. Para sa na kami ay patuloy na magpapagamit at kumikilala po sa inyo, Panginoon. And we thank you, Lord, for who you are. And we thank you, Lord, for this church. We thank you, Lord, for this family na binigay niyo po sa amin. And I pray, Lord, that together, hanggang sa inyong pagdating, makita niyo po kami nagsasama-sama, na naglilingkod sa iyo, nagsasama-sama, kumikilala sa inyo, Panginoon. Salamat po muli sa araw na ito, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron tayong discussion questions. There are 3 discussion questions while we are waiting po doon sa mga bata po natin sa baba. At hanap po tayo ng mga kapartner natin at i-discuss po natin ito. The first one is, why does John say love proves we truly know God? And what happens when a church has knowledge or activity without love? And second, is there a relationship in the church where love is hard right now? And how can you choose God's love over your emotions? And third, what step can you take this week to strengthen our togetherness? Sige po. So, yung mga ano rin natin. Ayan, sige po, yung mga hindi pa po natin na nakaka-partner ay sila po yung mga samahan po natin. Sige po. Yung mga nasa likod, kayo rin po ay mag-discuss din po.